Hello, Scorpio, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Scorpio, maraming salamat po sa mga likes and subscribes ninyo. Maraming salamat din sa mga nag-iiwan ng mga heartwarming comments po sa ating mga videos. Maraming thank you. So, paunang mensahe ninyo, Five of Swords. Ayan. So, siguro, Scorpio, meron kayong naging kadiskusyon, naging kaaway, may mga disagreement siguro kayo with someone, no? And since nasa tabi niya si Lover's Energy, so maaring it's either kaibigan mo to or baka karelasyon mo, no? Yung siguro yun ang meron kayong hindi pagkakaintindihan sa ngayon. So, this is something na hindi rin naman ito magtatagal. This is going to change, no? Number 5 is that resonates with change. Kaya huwag kayong mag-alala. Maybe you just need some time, no? Give yourself and give that person time and space then, both of you, para makapag-release kayo ng galit, makapag-release kayo ng tension, yung ganon. Kasi maybe that's just what you need right now. Kailangan lang ninyo ng time and space para hindi kayo mag-outburst, hindi kayo sumabog, hindi mag-escalate yung pag-aaway or yung hindi pagkakaintindihan ninyo. Okay? So, with the Lover's energy, meron kayong decision dito na kailangan gawin din that is related, no, sa relationships. So, baka related yan dito sa kung anong pinag-aawayan ninyo, or baka ito yung magiging baka ito yung magiging subject, no, ng inyong decision making na gagawin, na baka mag-iisip ang iba sa inyo rito na, so ganito hindi kami nagkakaintindihan, no, ganito nagkakasalitaan kami ng hindi maganda, yung ganon. So baka ang iba sa inyo iniisip ninyo na makipaghiwalay or mag-cool off, yung ganon, no? So may mga ganon ako napipick up dyan, but only for some of you, okay? This is a reading for the collective, kaya hindi lahat ng mensahe dito magre-resonate po sa inyo, okay? Kunin nyo lang kung ano yung magre-resonate sa inyo. Thank you. For others of you, pwede rin ang lover's energy na to, lalong-lalo na kung kayo ay single pa. Baka this is the time that you are going to meet your soulmate, you're going to meet your potential na maging jowa, yung gano'n, no? So, baka papasok din, no, sa bagong love relationship, no, yung iba sa inyo rito, lalo-lalo na kung kayo ay single pa. With the Ten of Pentacles, this is napakaganda, lalo-lalo na pagdating sa usaping kaperahan ng inyong pamilya. Maari ang iba sa inyo rito sitting pretty na, no? Scorpio, baka masasabi nyo na you are financially stable already at this time. At kung ano man ang mga pangangailangang pinansyal, material ng inyong pamilya, masasabi siguro ninyo na yan ay na-achieve nyo na, no? Kasi maaaring nakapag-save na kayo, or maaaring meron na kayong established na negosyo, at maybe alam nyo na meron na kayong meron na kayong mapaghuhugutan, kumbaga, ng inyong financial needs, no? Maaaring ganun ang ganap. Inheritance also, no, is being discussed siguro dito with some of you. Baka meron na kayong pinag-uusapan, hatian ng inyong mga mana, yung ganun. Baka may mga pag-uusap na dito ng kung ano yung makukuha ninyo, ano yung parte ninyo, 'di ba? Mga ganun. So good luck din sa you diyan. With the Queen of Pentacles, this is very beautiful energy pagdating sa pamilya at pagdating din sa kaperahan. Kasi unang-una, pagdating sa pamilya, this is very nurturing energy. Kaya siguro baka kayo ay isang nanay, no? Baka kayo ay isang nanay, or pwede rin na hindi naman kayo talaga nanay, wala din kayong sariling anak, but baka kayo yung tumatayong nanay ng pamilya ninyo. Baka ikaw yung tinuturing, no, na parang mami ng lahat sa pamilya. Kasi baka maybe kayo yung
a-assume ng role ng isang nanay. Kayo yung nag-aalaga sa lahat, kayo yung aasikaso hands-on, pati pagpo-provide ng pera, maaring kayo din, yung ganon. Kaya parang isa kayong salamin ng isang ulirang nanay, no? So maaring ganon ang ganap. You're very caring, you're very nurturing. Pagdating naman sa pera, Scorpio, this is really an abundant and prosperous energy. Kaya napakaganda nito. Meron tayong Ten of Pentacles, which is also about financial matters. Si Queen of Pentacles, ganun din, no? Meron kayong mga sources dito na maaring additional sources ng pera, no? Maaring kayo ay meron parating na financial blessings or baka may financial opportunities dito na paparating sa iyo na ito yung maghahatid sa inyo ng prosperity and abundance. Kaya very maswerte kayo. With the Hanged Man, ayan, so may bagong perspective, no, dito. Parang pinapakita dito na baliktarin mo muna ang pagtingin mo sa mga sitwasyon sa buhay. Look at things, look at your situation, no, on a different perspective sa ngayon. Kasi maaaring kailangan ninyo dito ng creative ideas, creative solutions kung may problema man, 'di ba? At hindi ninyo rito, parang hindi ngayon effective kung ano yung usual ninyong style sa pag-approach, no, sa inyong mga sitwasyon, lalo-lalo na sa mga pagdedesisyon. So, this is an advice para sa inyo na look at things at a different perspective kasi baka ito yung mas maging effective na paraan ng pag-solve ng problema sa ngayon. We have communication. A reunion could bring love or a rekindling of friendships. A lucky win seems likely. Wow. So, parang meron kayong panalo rito, no? Baka mananalo kayo sa loto or sa any game of chance. Or raffle, mga ganon, ano? May reunion, no? So, siguro magkikita-kita kayo ng mga mahal ninyo sa buhay, may pa-party, or baka ikaw at saka yung person mo, baka hindi kayo magkasama, no? Sa bahay, baka kayo'y magkalayo geographically, baka kung nasa abroad ang isa nandito sa Pilipinas, maaring ganun. Pero ngayon, no, you are going to reunite. Maaring uuwi ang kung sino man sa inyo at kayo'y magkakasama. May reunion. So, pwede rin na merong rekindling of friendships. Baka meron ditong mga magkakaibigan, no, na nagkahiwalay, naputol ang communication for so long at ngayon baka kayo ay magkabalikan bilang magkaibigan. Ayan, friendship. So, we have a friend needs your help. Your kindness and excellent counseling skills will put them back on track. Ayan, so siguro napakagaling ninyong mag-advise, ano? Maaring ikaw yung takbuhan ng inyong mga kaibigan dito pagdating sa problema. Kaya, ayan, so ngayon, heads up ito sa inyo na meron kayong isang kaibigan na nangangailangan ng inyong tulong, nangangailangan ng inyong sage advice, nangangailangan ng inyong counseling skills, no? So, if this message resonates with you, alam niyo yan. Kayo lang ang taging nakakaalam, no? Kung para sa inyo yan or hindi. We have health, an excellent time to start an exercise program or diet. So, many new friendships are on the horizon. So, you are also making new friends ngayon, no? Marami kayong socialization na gagawin sa ngayon. Baka makikipag-party-party kayo and you're going to meet new friends there or baka sa trabaho, who knows, di ba? So, excellent time din daw ito para magsimula kayo ng bagong exercise, routine or program or baka ito na din yung, baka madiscover din ninyo ngayon yung isang paraan, no, ng effective na pagda-diet. So, we have nature, interact with nature in the outdoors, around animals, farmlands, or by the ocean. This will be good for the soul and healing for you. Ayan, so, interact with nature, spend time with nature. Ito rin yung advice para sa inyo rito. Kasi, alam mo na, yung nature spirits are very healing, very therapeutic, laking epekto nito, no, kung kayo ay gustong mag-relax, no, labas kayo, no? If you are safe, then go for it. If not, then stay home. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.